Okay, bola. Nasaan si referee? Kasi sir, ikaw referee. Dalang bola. Ilan ang close regarded? Ilan ang dapat pumantay? Isa. Basta mayroong isa. Okay? So, dapat close din. Sige, hawak mo yan. Close din ka. Yan mo na lang siya. Huwag mo lang ano. Sige, yan lang. Yan. Pwede na siyang tawagan ng 1, 2, 3, 4, 5. Turo. Mamaya yun. Tapos, okay. 1, 2, 3, 4, hop! Pak! Ball! Dito, pak! Tawagan ng violation. Ito ba? 3 seconds rule. 3 seconds rule. Ito, the shaded part. O, shaded part. Tingin mo mabuti ha. Hindi na magkakount ang referee yan. Mamabayaan kayong mag-stay dyan. Ngayon, si referee, kailangan ma-determine niya kung may advantage kayong ginagawa. Okay? Pero nagkakount yan. Ang counting sa isip niya ay ganito. 1, 2, 1,003, 4. Kalimitan sa counting ng 3 seconds rule nakalagay sa rules. You have to violate the 3 seconds rule more than 3. So hindi ibig sabihin exact 3 seconds. Depende sa advantage. Okay, naka-3 ka na, pampur na, pero hindi palabas na, huwag mo na mahabulin na magkaroon siya ng violation kasi wala na siyang advantage na kinukuha. Pinasahan. 1,001, 1,002, ano nagtuloy kasi hindi siya lumabas eh. 3 seconds yun. 1,002, 1,003, titirahin mo na, pero lumabas na siya, huwag mo na tatawagan ng 3 seconds rule, walang advantage ang kinukuha. Okay? Hindi katulad ng panahon namin, nung ako'y naglalaro pa, nung kids, nung midget, ng mosquito. Kahit palabas na kami, hinahabol ni referee, lalabas na pa. Hindi na rin yan. Diba? Huli ka. Huli ka ba mo? Lalabas ka pa ha? Yun, tama. O diba, 3? Paano sir, 3? Palabas ako rito. At tawagan mo ba natin? Pag ano yan? Okay, ang tawag dito ay imaginary line. Kasi hindi natin ito pwede lagyan ng guhit. Makakagulo ito. Pag lagyan ng guhit, ang tawag dyan ay imaginary line. Tingkabila, pat ako ng 3 seconds. Pero pag automatic pumasok ako, pa 3 seconds. Ngayon, nagreklamo si referee. Kay referee, sabihin mo, you have violate the 3 seconds rule. Why, sir? Kasi nasa imaginary line ka ng 3 seconds rule. You are still in the area. Shaded part. Pero imaginary line lang. Nakuha! Pero kung dito, wala kang imaginary line dito. Wala. Wala 3 seconds na. Dahil nga, yung shaded part na tinatawag na imaginary line ay part ka pa nun. Pumasok ka, eksakto pa yan. 3 seconds yan. Kapapasok yung pangalan. Part ka pa rin. Pero parang kanina na, ang chances na yun pwede ka pumasok. Parang advantage. Yun, anong whistle doon? Eh di madali lang yan. Sa referee, as referee, whistle tayo isa. Turo. 3. Wala na kung ano-ano. Ganyan-ganyan pa, wala na. Gumaganyan pa, wala na. Stop the clock. Then, 3. Baka may tumambling ha. Okay? Walang tatambling. So, ano pa ang mga violation sa tinatawag natin about time? Meron na napiso, nakatira na yung Airball, airball. On air. Ang problema niyan, yun nga, kaya nga rin tinuturuan. Kapag tumira na yun, huwag kayong wiwisil ng 3 seconds. Cancel na yun. Ngayon, kung si referee ay hindi napagsabihan, talagang matigas ang ulo kasi ang matay. Kung nasaan, parang roller coaster. Kasi ang referee kasi may mga designated area. Ituturo ko ulit, i-review ulit natin. Pag itong iyo, dyan lang. Pag ito, iyo yan. Ngayon, ang problema sa isang katambal mo, kung saan-saan. Natingin sa may hindi niya area. Okay, ganito. Kapag tumira na, nag-release na, huwag mo nang tatawagan ng 3 seconds. Paano kung tawagan mo?
Okay? Pag bumasket, halimbawa, may mga liga kasi na kumuha ng mga referee, walang mga natulad ng ganitong pagkakataon. Diba? May kakaproblema yun. Okay? Sir, nasagot ko na ba yung katanungan mo? Okay, ano pang clock about sa violation? Sir, Yes. paano po yung ganito? Nag-install po. Tapos nandito lang yung player, yung kasi. Nakapasok. Ano po yun? Tapos bibilangan na lang. Papasukin mo siya. Nag-inbound? Oo. Ano po nag-install doon? Oo. Dito Papasukin na mo siya, nag-aabang. Meron po magugulang ng player. Wala, papasukin mo siya. Ngayon, pag Bago mo hindi siya, ibigay ang kulay, delay kasi yun eh, delay eh. Ay. Kasi ang tawag dito ay boundary line. Dapat yung 9 players during throw-in, the 9 players dapat wala sa boundary line. Kasi ang tawag dito boundary line. So yung siyam dapat nasa loob. Kasi ang nasa labas lang, the throw-in player. Nakuha ninyo? Yung siyam dapat nasa loob. Yung isa dapat nasa labas kasi boundary line kasi siya ang throwing player. Ano? Kung halimbawa, sige, payagan natin yun. Yung siyam ay nasa labas lahat. Anong klaseng basketball yun? Kaya bawal. Kaya hindi po pwede yun. That is abnormal basketball game. Pwede pala yan. Diba? Kaya sabi ko yung totoo. Kasi hindi po pwede yun. Papasukin ninyo yan. Then, double, dribble. Tapos, direction of play. Laging may direction of play tayo. Pag dito sa kabila, huwag mo nang habulin ang daliri mo. Okay, yun lang. Dito, whistle, double dribble, then turo. Pag dito sa kabila, turo. Naroon pa rin ikaw sa na-violate na player. Tapos double dribble. Okay, anong tawag dito mga bata? Anong tawag dyan? Anong tawag dito? Violation. Carrying the ball. Okay. Whistle tayo, carrying the ball. Halimbawa, kasi ang dribbling natin yan. Nag-dribbling tayo, pero ang carrying the ball kasi, nagre-rest. Pero naman nga, mabilis, pwede carrying the ball. Pag naman natagalan, nag-dribble ulit, double dribble. Kasi ang carrying the ball ay part ng double dribble. Okay? So carrying the ball, ito lang ang sinyas natin. Whistle. Diba? Then itaob mo. Okay? Then turo. Or turo. Tayo nga. Tingnan ko nga. Okay. Carrying the ball. Ready? Begin! Okay. Yaya. Taob. Then. Okay? So, natin tayo may direction of play. Direction. Huwag lang ituturo. Kung saan karoon ng violation, that is infraction, doon ilalabas yun. Okay? Double dribble. Carrying the ball. Traveling. Ito traveling ha. Basta control yan. Okay lang yan. Control. Yan, yung ganyan. Yan. Magkakaviolation pag pinilit mo. Yung ganyan mataas, okay lang yan. Okay lang yan. Mataas, okay lang yan. Pero kung sobra-sobra na, dumitik na ka na, hindi na siya normal basketball, pwede kang tawagan ng then, traveling tayo, then, point of origin, direction of play, or dito. Pwede ka rin. Whistle, traveling, this way. Verbal support tayo. Okay? Violation, nasabi ko na, kickball, whistle. Ang kickball, kapag sinadya, kapag hinarang, bola, pinasa, hinarang mo, hindi, ang ganita, hindi pa mang bola. Pero i-dribble ka, tinamaan ang paa mo, hindi ball. Nagpapasa yung player nyo, nakadipins ang mabuti, pagpasa niya, pinalulusot dito, tumama dito, hindi mo naman sinisipa, hindi yun ang ball. Nakuha? Pero kung pinasak, pinalulusot dito, hinarangan mo, nakinisipon. Kaya nga, sinipa sa Tagalog, kick. Sinipa, hindi mo naman sinipa, nakadipins ka lang. Side kick. Turo ang paa. Then, direction of play. This way. Dito. Okay. Doon. Dito. Doon. Pwedeng magalata. Turo. Okay. Then, direction of play. 1, 2. Direction of play. 1, 2. Gusto nyo dito.
Right